po, kamusta po kayo dyan? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Purihin po ang Panginoon at sa araw pong ito ay muli nawa kayo ay masaya, kayo ay nakikinig ng mga awiting makalangit at kayo ay patuloy na magiging malakas sa paglilingkod sa Panginoon. Magiging matatag sa kabila ng lahat ng pagsubok na ating dinaranas sa panahong ito. Hindi lang tayo ang dumadanas kundi ang buong mundo. So tayo pong lahat ay laging magpakatatag sa Panginoon. Be safe po sa inyong mga lugar. Huwag po tayong gumala ng gumala. Let's use this opportunity to study the Word of God. Sa kabila noon, marami ding mga fake news dyan. Mag-iingat. Huwag kayo basta-basta mag-share. Pag-aralan nyo mabuti at usisahin nyo mabuti bago po natin i-share ang mga videos, mga post at kung ano-ano mga yan. Mahalaga, tayo po ay nananalangin palagi, nag-aaral ng mga salita ng Diyos, nakikinig ng mga papuri sa Panginoon para tayo po ay lumago, matuto sa Kanya. Ayon po sa ating teksto sa Ephesians 4:11, basahin po natin. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang iba'y ibanghilista, at ang mga iba'y pastor, at mga guro sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkikilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat na pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo, upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito't doon at dinadala sa mga magkakabilang direksyon ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa makatuwid bagay si Kristo. Dahil sa Kanya ay ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasuan ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay inyong gabayan. Buksan niyo po ang puso ng bawat isa at hayaan mo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ay patuloy na mangusap sa buhay ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang objective po natin, una ay para mabigyan diin sa mga lingkod ng Diyos ang kahalagahan ng teamwork. Pangalawang objective ay upang makinabang sa buklod-buklod na mga resulta dala ng pagkakaisa sa gawain. Sa simula pa lang ng paglikha ng tao ay ipinakita na ng Diyos ang kanyang intensyon na ito ay maging social being, na sa kanyang sarili ay mararamdaman niyang siya'y hindi makapamuhay na mag-isa lamang. Gaya ng kasabihan, no man is an island. Sa kabila ng ating individual na pagkakaiba o maaring kinalalakhang lugar, kaya magkakaiba-iba tayo, pinanggagalingang kultura, kulay, probinsya, mga salita, dialects, minsan iba't ibang churches, at maging minsan sa ating nagkakaiba-ibang mga opinions. Sa kabila noon ay tayo pa rin ay nagkakapagsama-sama at nagkakaisa sa gawain ng Panginoon. Yan ay grasya ng Panginoong ibinigay sa atin. Let us all unite and be cooperative for the glory of God at para lalo tayong lumago sa pananampalataya. Amen? Mapapatunayang matibay ang pundasyon ng puno kung siya ay nanatiling nakatayo sa kabila ng malalakas na unos na dumaan sa kanyang buhay. Mga pagsubok na dumating sa buhay mo, nanatiling matatag, maaaring mababalian ka nga ng sanga, ngunit pagdating ng ilang mga panahon, manunumbalik ito ng mas higit pa, mas magiging mayabong at magiging mabunga pa ito. Amen. Kagaya ng mga mag-asawa, church members, group of communities, organizations, they were all tied up together para mabuo ang isang relasyon para sa iisang kumon na mga dahilan o layunin ng Diyos. Mag-asawa ay iniwanan ng kanilang mama at papa o nanay at tatay at sila ay magsasama, magiging isa. Sila ay iisa na to form a family. Church members to follow the will of God, sumunod sa kanyang gawain, okay, sa kanyang ministry, kanya-kanyang ministry na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. So ano ang mas magandang ibig sabihin ng team? Together's effort are multiplied.
It is always an exponential result. It is always an exponential result in team efforts. So God intends to equip, to build, and strengthen the saints, His body, or body of Christ, yung tinatawag, for a calling and a purpose, which is for the works of the ministry God entrusted us. Imagine your past. You are better than the past. And you are going to get better kapag tayo ay patuloy na maglilingkod sa Panginoon. Malinaw na nais ng Diyos na ma-realize or maunawaan natin na tanging ang ating pagkakaisa lamang sa isip, sa layunin, at sa paggawa ay paraan para maabot natin ang kanyang naising maihayag sa lahat ng dako ang kanyang pag-ibig upang makamtan din ng iba katulad ng nakamtan natin. Kung hindi man lahat, no? Ang tiyak na kaligtasan at buhay na walang hanggan mula sa kasalanan at kamatayan sa impyerno. Dapat meron tayong passion, dapat meron tayong awa, kailangan meron tayong pagnanasang abutin ang mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ang nais ng Diyos na ang body of Christ, the saints or His disciples, sino ba yon? Ikaw, ako, tayong lahat na nakakilala sa Panginoon. Yun yung tinatawag na body of Christ, saints, or disciples. Para tayo ay ma-equip, ma-build ang strength, maihanda ang iyong mga kagamitang pandigma, matuto ka sa mga strategies o paraang mas mainam at effective. Pangalawa, ma-build and strengthen. Kailangan matibay sa lahat ng pagkakataon o sitwasyon. Parang si Pacquiao, matibay sa pakikipaglaban. The more na duguan, the more na lumalakas, tumitibay, lumalaban, sumusuong, hindi sumusuko sa anumang pagsubok. Ikaw yon, kapatid. Amen? Ang sabi rito na dahil sa Kanya'y ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap ay nagpapalaki or nagpapalago sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Magkakaiba at pinagsasama-sama ng matibay, bonded together. Sa MMA, merong tinatawag na pag-grip na hindi basta-basta. Okay, different kinds of grip. But this one is not a grip. This one is bonding together, okay, mixing together. And the result is greatly wonderful. Example, hydrogen is useful. Oxygen is important. But bonded them together, we have a result of H2O, water. Water becomes very, very, very useful. Sodium and chlorine are both important in its element, but bonding them together becomes very, very useful. Kaya sumasarap ang ating mga niluluto. And that is salt, asin. So, dito po, Jesus intends the whole body to be joined and knit together to receive full nourishment, to grow and be strengthened in fulfilling God's purpose. Working alone accomplishes something, but working together as a team creates a great and wonderful compound result. Kaya kung sa mag-asawa, tulong-tulong kayo. Huwag kayong kanya-kanya. Sa magkakapatid, tulong-tulong tayo. Huwag kanya-kanya. Mga kapatiran sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, tulong-tulong po tayo para tayo po ay magkaroon ng mas magandang compound result. Working interdependently reduces pressure and spreads workload. Tingnan mo sa church. Okay, kapag marami tayo, masaya tayo. Kapag kay kumakain ng sama-sama, nakakarami ng pagkain. Gumagana ang pagkain. Because of encouragement, because of power of unity, upang mapanatili ang pagkakaisa. Ayon sa Ephesians 4:3, pag sumakita ninyong ingatan ang pakikipag-isa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. May iisang katawan at iisang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa iisang pag-asa ng pagtawag sa inyo. The need to push your action. Kailangan hindi ningas kugon. Kung ano yung inumpisahan, magpapatuloy. Kailangan mong gawin dahil nga sa iyong passion, sa iyong naisin.
the need to fight for it, no matter how difficult it may seem. Sabi ni Pablo, for me to live is Christ, and to die is gain. Handa ka bang mamatay para sa Panginoon? Yes, amen. He is more than worth dying for. This life is just temporary. Meron ka lahat. In just a twinkling of an eye, lahat ng bagay na meron ka ay mawawala yan. Mas maganda nga yung ikaw ay hindi lumaki sa pagiging mayaman dahil dito mo mararanasan ang tunay na pagsisikap na bubuhay tayo sa kabutihan ng Panginoon. At nakakaraos din tayo. Yung may mamahaling relo at yung mumurahing relo, parehas lang sila ng oras. Yung mayroong mga magagandang sasakyan at yung mga luma-luma na sasakyan, parehas lang din naman sila na nararating. Again, what are we going to keep? Sabi dito, the unity of the Spirit in the bond of peace. Together we endeavor to keep the unity. Pagtibayin natin ang pakikisa sa bawat magkakapatid sa Panginoon, sa ating personal na pamilya, sa ating katrabaho, sa ating mga kaibigan. Keep the unity of faith. Amen? At ang pangatlo po is adopt the culture of equipping. Dapat ito ay kultura na kailangan ma-adapt natin po ito. Tayo ay magpapaturo. We should have a teachable heart. Sa 4:11, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at mga iba'y propeta, at mga iba'y ebanghilista, at mga iba'y pastor, mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Sa mga magagandang companies, naglalaan sila ng mga further trainings ng mga kanilang mga empleyado para sila ay ma-equip to give you the edge, para sila ay magkaroon ng kalamangan. Lagi kang lamang, lagi kang first, lagi kang champion pag meron kang edge. So, training and equipping is crucially important for the church. Equipping gives the church an edge. Ano ba ang edge? E, expectation. Meron palaging inaasahan na something good is going to happen. Determination. Mayroong katatagan sa pagpapatuloy hanggang sa finish line, hindi lamang ningas kubon. Gladness, joy. Okay? Sa lahat ng challenges na dinadaanan natin sa buhay, lalo na sa panahon ngayon, ay laging dapat makikita ang kagalakan sa ating buhay. Sila nga, yung mga minamurder sa Panginoon, Stephen, kahit in the face of death, makikita mo pa rin ang kagalakan sa kanilang mga buhay. And last is encouragement. Sa pagkakaisa ay may pagpapalakasan sa bawat isa. 1 Thessalonians 5:17. Encourage one another and build each other up. Encourage one another and build each other up. So, dapat wala na sa ating mga mananampalataya ang crab mentality. Bagkus, ang sabi dito ng Panginoon, encourage one another and build each other up. Palakasan tayo. Ito'y kahalintulad din sa iglesia ng Diyos, sa mga lingkod ng Diyos, sa kanyang mga disipulo. Tayo, ikaw, ay tinawag na disciples. Disciples nagmula sa salitang discipline. We are constantly trained and disciplined so that we will be equipped. And lastly, mature and grow together. 14. Upang tayo huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito doon at dinadala sa magkabi-kabilang direksyon ng hangin ng iba't ibang mga maling aral sa pamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga alalang ng kamalian. Ang dami dyan maaligid at naghihintay para tayo ay alituhin at tayo ay mawawalan ng pananampalataya sa Panginoon. Let us all grow and be mature in our faith in God. Matuto na tayong tumanggap ng matitigas na pagkain, sabi ng Bible. Hindi puro gatas na lang ayon sa Hebrews 5:14. Iwasan na natin yung pagiging matampuhin, balat sibuyas. Lalo na kapag may tinuturo sa atin ng Panginoon, ayaw tumanggap ng pagkakamali. Proverbs 28:13, sabi rin, siya na nagtatakip ng kanyang mga kamalian ay hindi lalago. Learn how to go down. When you know how to accept, you will learn. Lalago ka sa lahat ng aspeto ng buhay. Ganun ang technique ng mga negosyo. Pagka ikaw ay nag-fail, learn from your failure. May kasabihan nga na, experience is the best teacher.
That's correct. For me is that learning from experience is the most expensive one. Hindi mo na kailangan ma-experience pa. You should learn from the people who experience it para hindi ka na mahihirapan. Para hindi ka na mag-spend ng marami pang bagay. If you learn from your experience, praise the Lord. If you learn from the experience of other people, you are smarter than that. Very good. So that is one way how to learn. Go down, accept your failure, and try to figure out what are the mistakes and panalangin sa Panginoon na ikaw ay pagpapalain. No matter how good you are, or successful you are, or blessed you are, lagi nating tatandaan, it's not I, it's not me, it's not him, it's not you, but it's God. Amen? Sabi nga ni Pablo, "For I am the least of the apostle and unworthy to be called an apostle. But by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not in vain. I work harder than all of them. Yet not I, but the grace of God that was with me." It is because of the grace of God. Glory to God. Let us all remember the message for today. The theme's advantages and strengthening. Togetherness compounds result. Ang pagkakaisa ay nagbubuklod tibay ng magandang result. Endeavoring to keep the unity. Lagi nating pagnasain, pagsikapan, pagsumakitan na mapanatili ang pagkakaisa, lalo sa iglesia. Adopting the culture of equipping. Lagi tayong merong teachable heart. Tanggapin ang kaugalian ng pagkahanda, ng pagtuturo, ng pagkatuto. Kung tayo ay magiging effective sa gawain sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. And last, growing and maturing together in the Lord. Dapat tayo ay lumago sa pananampalataya. Huwag lang puro gatas na lang. Dapat lahat tayo ay pagpalain ng Panginoon habang tayo ay lumalago. Panginoon, tagapaglikha ng langit at ng lupa, salamat po sa inyong mga salita na nagbibigay kalakasan at buhay sa bawat isa. Kasama ng aming mga panalangin, Panginoon, ay ang inyong pag-take over sa mga pangyayari sa buong mundo ngayon. Lalo na po doon sa mga infected people, nasa lanta, Panginoon, ng COVID-19. Let your comfort and healing power be upon them. In Jesus' name. As both infection and fear spread, Panginoon, we ask for courage and protection, especially for those brave healthcare workers, Panginoon, na nagre-risk their own life for the sake of others. At taos-pusong pananalig sa iyo, Panginoon, ay magdadala sa aming lahat sa tagumpay ng pagtapos ng COVID-19 pandemic crisis na ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus at sa patnubay ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Nawa po'y tinanggap ninyo ng buong puso ang mensahe ng Diyos sa araw na ito at nawa ay sa lalong madaling panahon tayo po ay makakapanumbalik na muli sa ating pagsasama-samang pagpupuri, pananambahan sa Panginoon. God bless everyone at ang pag-iingat at pagpapala at pag-ibig ng Diyos ay sumainyong lahat. Amen.